Alright, so nakita niyo na ba 'to? Nakikita niyo yung mga ganyang arrow ko? Madali lang yan, okay? Ang kailangan niyo lang diyan makuha is yung concept. And para hindi na tayo magtagal sa introduction, i-explain ko sa inyo 'to from the start na tinrade ko si TUSDT Perpetual. And gusto ko, tignan niyo yung concept, hindi yung mismong trade. Okay? So, let's go! Hi! Welcome to my YouTube channel. This is CryptoCham Trader. And kung wala ka pa sa mga social media accounts ko, you can check the link below this video. Andyan yung Linktree. Nandun lahat ng active social media accounts ko. So right now, this is a trade dissection kay TUSDT Perpetual. Actually, wala namang bago sa trade na to, pero kasi before ko to tinrade, sinabi ko sa community na mambibigla to ng pump. And marami nag-request kung paano nalalaman or kung paano ko nalaman kung ano yung magpa-pump na market. Okay? So makikita nyo dyan yung before and after niya and yung percentage change niya ng pagka-pump. So, bago tayo pumunta dito sa actual trade, kailangan pumunta muna tayo sa history kung paano ko nakuha yung trade kay TUSDT Perpetual. Okay? So, listen hanggang matapos ng video. So, if nakafollow ka nga sa atin sa community, then sa Facebook, pinost ko yung ganitong content. Okay? Right after to ng dump ni BTC. So, during nagda-dump si BTC, natapos yung trade ko sa TUSDT Perpetual. So, yan, quality trade in and out. Clean chart yan. Papakita ko sa inyo later. Okay, another one TUSDT. Ibig sabihin, nag-trade ako ng panibago. Yung sell short ko dito, based on my analysis, it will go down. Okay, ito yon. And ila-dissect ko sa inyo to as we go along sa mga images. So, close na yung position ko at the bottom kasi based on my analysis, it will go bullish na for pullback. Magpo-pullback dito si BTC kaya nag-close na ako ng trade sa short kahit hindi pa niya tinatapik yung take profit ko. Number 1, buy long kasi based on my analysis, it will pump. Pero downtrend pa rin yung bias. Let me know if you have any questions. So, lagi ko yung pinapost sa community, sa wall ko, and kung naka-follow ka sa akin, makikita mo yung mga ganitong post. So, yan. So, this is another TUT dissection topic. Pinost ko rin to. I hope nakita mo during to ng nagda-dump si BTC. Ito yung sa mobile. And i-explain ko sa inyo, ano ba tong mga red signal na yan? Okay? Hindi po yan indicator. Ibig sabihin, pag nag-sell ka dyan sa peak, nakuha mo siya sa dulo. Okay? So, ibig sabihin, ang bias ko dito, nag-downtrend. So, nag-sell ako dito, nag-sell din ako dito, and nag-buy ako dito. In short, yung sell ko dito sa dalawang to, nag-take profit na dito sa buy signal. Okay? So, hindi po yan indicator. Ngayon, pag magbabuy naman ako, ito, panibagong buy. So, ang prediction ko dito is pataas naman. Pag nag-sell ako dito sa taas, magkakaroon yan ng tick na color red na S. Ibig sabihin, bumili ako dito, nag-sell ako dito. Okay? So, para to sa mga newbie na hindi pa familiar sa futures trading. Sa futures trading kasi, pwede kang kumita ng pababa, pwede kang kumita ng pataas. Depende sa bias mo. So, etong dalawang to, ang bias ko dyan is pababa. So, kumita ako. Nag-TP ako dito. And dito naman, ang bias ko is pataas naman. So, bumili ako dito, magsasell ako dito sa taas. Okay? So, ito yung peak entry for short with DCA, then TP sa bottom. So, mobile view to para makita nyo. Next. Ito naman yung view sa website. So, yan, peak entry. Ibig sabihin, na-capture ko yung pinakadulo. Maraming advantage pag na-capture mo yung pinakadulo kasi kahit dito pa lang, malaki na yung profit mo. What more na bumaba pa siya hanggang dito sa dulo. So, expect nyo na lang yan. Website chart yan. Next. So, nag-entry ako dito and very risky itong entry na to. I-explain ko sa inyo later. Tapos, dito naka-confirm ako ng downtrend. So, nag-add ako ulit ng size. When you say add ng size or DCA, instead na isa lang yung position ko na short pababa, ginawa kong dalawa. Okay? Para mas more gains. Okay? Ganon yung DCA, more gains.
Itong DCA type na to is nag-add ako ng dalawang position para lang may extra gains. Then kinlose ko siya dito sa area na to kasi nga possible na si market mag-uptrend. Okay? Yun yung nabasa niyo sa number 1. Ito. Buy long. Nag-buy long na ako kasi based on my analysis, it will pump. So, I hope nakakasunod kayo ha. Yan. So, nag-close ako ng position dito. Then, ito na yung new entry. Nag-buy lang ako dito. So, more clear explanation sa picture. Then dito, andyan na yung long entry before pump. Nag-long na ako dito bago pa nangyari yung pump. And ito yung i-explain ko sa inyo for this type of video. So, next picture. Nag-explain lang tayo dito. Ito yung trade natin sa pump. Okay? 81% na siya kasi nakapasok na tayo. And pansin nyo, hindi pa close yung trade. So, yan yung title. Nakalong ako, 25x leverage. And from my entry point, 0.02393 to 0.02471, na kinapture ko tong picture na to, 81% na yung tinaas ng market. Okay? And this is my logo, CryptoCham, and referral code. And kung ano yung gamit kong exchanger. So, Bitonex. So, yan. Current PNL. Next, ito na yung trade nung DCA, yung short kanina. Short position close here kasi i-check mo sa chart yung entry and exit. Yan. Same TUT, nag-short ako 25x and close. Pag sinabing close, tapos na yung trade ko. Either na-close ko na or na-TP hit na niya lahat. And ito inabot ng PNL ko. So, nag-entry ako sa 0.03851 and nag-close ako sa 0.02235. So, kung gusto mong makita to sa chart, yung 3851 tsaka 2235, ito yon. Yan. Yan yung entry ko noon, tapos dito ako nag-close. Yan. Okay? So, I hope na-gets nyo kung saan kinukuha itong mga value na to. And yan, close trade na siya. Ibig sabihin, kahit lumipad pa si TUT, na-capture ko na yung profit. 1,000%. Next. Ito naman yung trade review ko, yung dissection natin. Pwede nyo to aralin, pero i-explain ko sa inyo to. During the time na nakita ko si TUT nag-pump, parabolically nag-pump siya, yung entry basis ko is itong body ng previous high. Okay? Ayan, yung from dito sa bottom, nagpa-pump siya ng ganon. So, gusto kong mapanood nyo yung previous video ko na how to snipe the most volatile crypto in the market. Dito, sa type na yon, pinapakita ko na pag bottom kasi, kung maglolong ka lang din naman, maglolong position ka and ang bias mo is pataas, better na maglong ka na sa ilalim. Coach, what if lumalim pa? Hindi maglong ka pa din. Kasi you'll never know sa galaw ng market kung magpapump siya or hindi. And kung gusto mo mag-sell ka na lang din sa taas. Imagine nag-sell ka dito sa area na to. Mas may chance yung funds mo mag-grow kung nakalong ka dito. Kung diyan ka nag-sell sa pinaka-bottom, then nag-pump si market, may iwan ka dyan. Unlike pag nag-long ka dito, kuha mo agad yung first criteria na nasa bottom si market. Anytime pwede siya mag-pump. And pag nasa peak naman siya ng highs, sell ang bias dyan. Kasi nga, anytime pwedeng bumaba si market. Kasi hindi naman pwedeng dire-diretso lang yan pataas. So yan, number 1, yan yung basis ng entry ko. Yung body nitong previous record. Kaya importante na makita nyo yung previous record. Nandun yan sa previous video. In-explain ko yan. So ang entry ko dito, 0.05001. Okay? Baka malito kayo kasi yun nandito sa entry point ko ay 0.3851. That's because nag-DCA na ako. Kaya na-move yung entry price ko. So, itong type ng entry na ginawa ko na to is risky to. Okay? Kasi ang confirmation ko lang dyan is itong previous body. 1 red candle pa lang yung nagpapakita. Nag-short na ako. Very risky to. Okay? So, siguro nagkataon lang na bumaba talaga si market kasabay ng BTC. Then, nasama yung position ko. Pero usually, dapat pag pinapasok ko to, may video din ako nito na how to catch the bullish peak. Dito dapat ako papasok niyan. Pero dahil kinuha ko na to, ayan, tumama yung trade.
Okay, so pwede ako ma-SL dito. Risky to, huwag nyo itong gagawin. Most likely, pag gusto ko itong sundin nyo, is ito dapat yung kunin yung trade. Okay? So, risky SL for sweep. Munti ka na. Masweep yan. Then, yan yung tinaas niya. 232.50% yung up. So, since nakasabay ako dito, kahit risky to, along the way, nako-confirm ko na yung bias ko is nag-a-align na downtrend. Nag-sell short ako dito pababa yung bias ko. So, although muntik na ako ma-SL, hindi niya ako na-SL. Imagine kung pagkababa dito na price, halos gitna na, tapos nag-break even ako, most likely hindi ako makakasabay dito sa bottom. So, as you all know, sa Telegram or sa VIP, hindi ako naglalagay ng break even. Either SL ako or TP. And case-to-case basis yon. Case-to-case basis, para malaman nyo na dito sa area na to, nag-close ako kahit hindi umabot dito sa take profit. And later, malalaman nyo. Okay? So, very risky to. And I hope mapanood mo yung how to catch the bullish peak para alam mo kung paano to papasukin. So, number 3, yan yung confirmation ko ng downtrend. So, kung nakita nyo yung first part nitong video, yung before and after, ito lang din yung opposite side niya. Lalagyan mo lang din ng arrow yan pababa. Confirm na sa akin na downtrend to. Yan kasi yung favorite move ko na may momentum siya pababa. And yan, nag-add ako ng additional size. So, pag sinabing nag-add ka, nagdagdag ka ng margin. Okay? So, yan. Entry at 0.0358. Nag-add size ako dito. And yung SL ko, minove ko na dito. So, whether dumaratso ito pababa or ma-SL ako, profit na to kasi DCA na to. Nag-add lang ako ng size para dalawa yung bumabagsak na profit. Double. Then, nag-close na ako sa 0.02235. Hindi ko na pinaabot dito sa ilalim. Why? Ito yung sinasabi kong case-to-case basis. Sinabi ko dito sa video na to na I can't afford for another pullback. Kasi si market, magpo-pullback ulit pataas. And hindi ko na maaantay yon bago pa niya tapikin tong take profit ko. What if magdire-diretso na siya pataas? Okay. So, kinlose ko na siya dito. It's a good decision. Ayan. 5. I can't afford another bullish pullback. So, I close at the bottom. Pag sinabing bullish pullback, downtrend kasi yung market and mapapansin mo, nagpo-pullback siya pataas. 1. Down ulit. 2. Down ulit. Magti-3 pa yan dito. Okay? So, hindi ko na siya maantay. Kaya kinlose ko na siya dito. So, since sure ako na magpo-pullback nga siya pataas, nag-close ako dito, nagpasok naman ako ng long. And ito, hindi ko to pinapatrade. Okay? For the reason na gusto ko makuha nyo yung concept. Hindi yung mismong actual copy mo lang yung trade. Pag nakuha mo yung concept nito, hindi mo na ako kailangan. Okay? Matatrade mo lahat ng ganyang chart, kahit balik na rin yan, matatrade mo yan. Kaya gusto ko makuha mo yung concept dito sa video na to, and pag hindi mo nakuha, panoorin mo to ulit. So yan, you can study this before. Then, ito na yung after close trade na sa long. Ayan, nag-pump na siya doon. Pansin nyo, yung TP ko dito lang, kahit lumagpas yung market, ganun lang talaga yung setup, realistic. Kasi hindi ako sure na aabot siya dyan. Okay? So, bago yan, pakita muna natin paano ko to pinull out. Dito na tayo magpo-focus. Okay? So, zoom in natin to sa 1 hour. Okay? So, this is 1 hour. Eh, mapapansin nyo yung ganda ng entry natin dito. Okay? Diyan talaga nagre-reject si market bago pa siya nag-pump dito sa TP natin. So, yung basis ng TP, ito yan. Yung liquidity nasa taas, hindi ko na inabot. Yung SL, yung previous pullback lang dito ng market, and yung entry point natin na refine. So, TP hit na to. Ito yung good position, and dito natin idadissect yung purpose nitong video na to. Okay, so yan. Entry at 0.02393, close at 0.02841, and this is the PNL. So, ngayon, focus na tayo doon kung paano natin siya nakuha. Yan. So, ito yung kasagsagan ng nagda-dump si BTC. Okay? Take note nagda-dump si BTC. Posted this on my wall sa Facebook. Pag si BTC nag-pullback for bullish, magpapump si TUT, USDT.
Wait lang natin kasi pag mali ako, invalidated yung explanation ko. Kaya do not trade, just observe. Di kayo mauubusan ng opportunity sa market. Ako pa ba? So yan. Yan yung bias natin kay TUT. Kung mapapansin mo, ito yon. Okay, yan yung arrow. Then, number 2, pinost ko rin to sa Telegram, April 7 before. Okay? Yan. Yan yung nakita nyo sa before and after. Then, ito na siya after nung nag-bullish pullback si BTC. Ini-explain ko sa inyo bakit nag-pump itong si TUSDT at bakit alam kong magpa-pump. Punta ka dito. So, April 7, just before the pump, crucial part yan kasi minsan may sweep. I-explain ko sa inyo kung ano yung sweep later. So, TUSDT, mga ganyang chart ng bibigla yan. Isa rin sa favorite ko. Sa dami kong favorite yan. Sa sobrang familiarize or alam ko yung concept ng ganitong charting, kaya ko siyang i-trade kahit hindi ako nagte-technical analysis. Okay? Kasi kabisado ko na siya based on my journal sa data na nakolek ko sa kanya. So yan, 5% lang siya. And, sige, i-explain natin yan later mamaya. Later na mamaya, pero. Chill. Best ko magsalita. Excited eh. The game. Yan. Bumasag na si Tooth and yun, close trade na tayo dyan, TP hit. Okay? So, ayan, may mga sumunod. Pero hopefully, yung mga sumunod dito, hindi may SL kasi explain ko sa inyo mamaya. Ox lang di ko yan pinapatrade. Gusto ko lang i-observe nyo yung pressure. Okay? Yung pressure ng pump. So, chart and mga sumabay kahit hindi ko ito pinapatrade. Pag tinrade mo yan, hindi mo yan matututunan. Trust me. Pag tinrade mo yung hindi ko pinapatrade, hindi mo siya matututunan. Pag inobserve mo siya, paano ko ginagawa, matitrade mo ito mag-isa. Okay? Ganon lang yon. Makinig kayo kay ICT. So, yan. Pansin nyo, yung pump na yon from 5% naging 12.78%. Ganon kalakas yung pump niya. And yun yung sinabayan natin. The percentage change from 5% to 12%, big lift siya. So, sa Telegram, shinare ko na rin yung reason kung bakit nag-pump to. And i-explain ko na dito sa video. So, bago tayo mag-focus dito, alisin ko muna itong confusion sa chart. And dito lang kayo mag-focus sa blue line. Pag nyo pansinin yung iba, sa blue line lang kayo tumingin. Itong blue line na to, ipapakita ko sa inyo yung date. Okay? April 6, na yan nasa baba, 5 p.m. to April 7, 8 p.m. Okay? April 6, 5 p.m. to April 7, 8 p.m. Para sa inyang date na yan. Gusto ko malaman nyo na yung date na yan kasagsagan ng drop ni BTC. Ayan. April 6, 5 p.m. April 7, 8 p.m. Okay? Ito yung kasagsagan na si BTC hanggang dito, nagda-drop. Okay? Nagda-drop. So, pag ito si BTC, nagda-drop, at si TUSDT, hindi na be-burn. Pag sinabing hindi na be-burn, hindi siya sumusunod sa pag-drop ng mother coin. Okay? Ibig sabihin, merong malakas na buyer sa ilalim niyan. Ulitin ko ha. Pag si BTC nagda-drop, which is supposed to be dapat na be-burn yung mga alts, etong TUT, hindi siya na be-burn. Sinasalo siya ng buyer dito sa ilalim. Ibig sabihin, malakas. So ngayon, yung kasagsagan ng lakas ni BTC sa drop, hindi ito napabagsak. What more kung si BTC biglang nag-bullish pullback. Okay? Ito yung reaction ng bulls doon. So, nagets nyo? Nagets nyo kung paano siya nag-work? So, itong trade na to, hindi mo to madalas makikita. Pero ang gusto kong malaman nyo dito is pag nakakita kayo ng ganyang example, kaya nyo siyang matrade. Hindi siya complicated. Okay, halos line-line lang yung ginamit ko dyan and more understanding sa chart kung paano siya nagre-react sa galaw ng BTC. So yun, during drop niya, hindi siya nag-burn.
Okay? So most likely, pag nag-pump si BTC, magpa-pump din tong TUTUSDT. Okay? Konting reaction lang yan, pero tingnan mo, nakapump si TUTUSDT. Okay? So, ano naman yung relationship ng percentage? So, i-explain ko sa inyo dito. So, ito yung relationship ng percentage. Kanina, pinakita ko sa inyo yung 5% ni TUT, umakyat siya ng 12%. Okay? Then sabihin natin, meron siyang negative 5, then negative 12. Okay, so ito yung gusto ko makita nyo dito, and I hope na panood nyo na talaga yung previous video, yung how to snipe the most volatile coin. So, nung nakita natin si TUTUSDT, nasa 5%, nandito. Okay? Take note, nung nag-drop si BTC, bakit hindi siya pumunta sa negative 5 to negative 12? Okay, gusto nyo malaman. Kasi tingnan nyo dito sa chart, galing na siya sa taas. Pababa pa lang siya. So, itong negative 5 na to, it's either galing siya dito sa negative 12 or galing na siya dito sa positive 12. Ulat ha? Nung nakita natin si TUT USDT na 5%, saan nyo sa tingin siya galing? Dito siya galing sa 12, bumaba ng 5%, or galing siya sa 12%, umakyat ng 5%. Saan siya galing? Galing siyang 12%, umakyat ng 5%. Galing siya dito sa peak, pababa siya dito. Okay, galing siya sa negative 12, negative 5 to positive 5. Okay. Yun yung kasagsagan ng dump ni BTC. Ngayon, nung nag-pump si BTC, nung nag-dump si BTC, hindi siya bumabalik sa negative 12 kasi doon nga siya galing. Nagigets nyo? So, most likely, pag nag-pump si BTC, hindi na doon yung direction niya. Dito na siya papunta sa taas, sa negative 12 and so on. And di ko alam kung yan, 7.6% na siya, ibig sabihin pababa na siya. Pero galing yan dun sa taas. Ayan, dito ako nakatipi, 12% at more na umakyat pa siya doon. Okay, papunta na siya doon. Kaya siya merong prerequisite. If nag-dump si BTC, bullish siya kung dyan siya galing. Okay? Okay, so yan. So I hope na-gets nyo kung paano nakuha to, no? So yan, during dump ni BTC, si TUT nag-sideways lang dito. Then, nung konting pullback lang si BTC pataas, nag-pump si TUT. Okay? So, ganun siya nag-work. So, right now, bullish si BTC, and tingnan niyo si TUT, yung reaction na yan, pump ulit yan. So, dito niyo makikita yon. From dyan sa area na yan, hanggang dito. Okay? So, dyan lang din yung take profit ko. By the way, a-upload ko to pagtapos na tong trade na to para hindi nyo masabayan. Kasi gusto ko makuha nyo yung concept. Hindi to pang newbie. Kita nyo naman yung explanation. Ang hirap ituro. So, pag nalaman nyo to, dyan na ma-open yung BTC dominance, yung crypto total. Pero, ito yung pinaka-foundation nun kung gusto nyo malaman. Pansin nyo, pag nakita nyo bullish si BTC, dapat bullish din yung BTCD tapos magdadump yung alts. Pero napapansin nyo, hindi palagi nag-work, di ba? Kasi ina-align yan sa chart. More knowledge pa para maintindihan nyo to. I hope na gets nyo, no? Kung paano ko nakuha yung pump kay TUTUSDT. Ito, pag nakuha nyo to, yung ganyang movement, or yung ganyang percentage, kahit saan dyan, malalaman mo kung ano yung bias and paano mo siya matitrade. So yan, let's for example, si Jasmine. 22% siya. Galing na siya dito sa taas. Galing siya dito sa taas. Okay? Ngayon, pag nag-dump si BTC, si Jasmine, bumaba dito sa 5%. Ibig sabihin, si Jasmine, papunta na sa negative. Kasi galing nga siya sa taas.
Gets nyo? Okay. So, punta naman tayo sa negative. Si VT, galing sa negative. So, dito siya galing. 80 plus. Okay? 80 plus. Pag nag-pump si BTC, babawas yung negative niyan. Magiging negative 12, negative 50, negative 30, negative 12, negative 5. Ngayon, by the time na nakita mo siya sa 5%, at nagpa-pump pa rin si BTC, magpa-pump to si BT. Bakit? Kasi nga, galing na siya sa burning side. Papunta na siya sa positive. Kaya to na burn, top 1, si VT. Okay? Negative 82%. Kaya siya number 1 na nabe-burn dyan, negative 82%. Kasi galing yan dito sa napakataas na percentage. Galing yan sa taas last time. Means, nung bumagsak si BTC, sumunod siya na ngayon yung pinakamalalim. So kung makikita niyo sa chart yan, galing yan sa taas, bumagsak na. Okay, galing siya dito sa positive, bumalik na siya sa kabilang negative. Okay? And ulit, pag na-burn na siya ulit, napupunta na siya sa positive, ganyan-ganyan. And yung negative 82 niya, nakaka-recover na. Makikita niyo ulit yung side niya na gaganyan-ganyan. Pabalik na siya sa negative 5 to positive 5. Ngayon, pag nag-pump si BTC, susunod siya dun sa pump. Okay? Yung cycle. So, yan. Yung mga nakita nyo, VT, Troy, mga galingan sa taas last time. Bumabagsak na siya ngayon. Okay? So, click natin si Troy. Okay? Galing sa taas, bumabagsak. Si VT. Okay. So, yun. Gets nyo? Galing na siya sa taas, pabagsak siya. So, para makarecover to, kung gusto yung hanapin yung bullish nito, number 1, kailangan bullish si BTC. Number 2, kailangan maubos yung negative 82% niya. Bumabagsak yan, magiging negative 60 yan, negative 30, negative 20 yan. Diyan yung makikita na pinapasukan niya ng bulls and nagbabago yung percentage volume niya. Okay, ngayon kasi ang sakit pa eh. So, I hope na gets nyo kung paano ko tinitrade to, yung ganyang chart. And most likely, pag nakita ko yan, ina-arrow ko lang yan. Tapos, ang gusto ko matutunan nyo dyan, siguro sa part 2, saan tayo pwede mag-entry, mag-exit, tsaka maglagay ng SL. So, for part 2 na lang kasi haba na itong video. And yan, may new position ako dito. Kita nyo, hagip na naman. And ito yung target. So, supposed to be dapat dito lang eh. Pero let's see kung ano mangyari this week. A-upload ko to pag tapos na tong trade na to. Okay? Then, follow for part 2 para malaman nyo kung paano mag-entry, mag-exit, tsaka magtitipi sa ganitong setup. So, yun lang. Stay tuned. Follow for more. I hope may natutunan kayo. This is not for newbies. Okay? Pag may mga katanungan kayo, feel free to message me. Okay? Join kayo sa mga social media accounts para maka-support kayo. Yun lang. Thank you and bye-bye. Okay, so this is an update kay TUSDT, yung long position ko. And currently, SL na to. Okay? So yan, makikita nyo na kahit same scenario yung ginawa niya, then I expect na magpapump yan pataas. And kasagsagan ng bullish pa ni BTC, 86K na siya umabot. Pero na SL pa rin yung price. So itong SL na to, hindi to nasisip. Okay? Pag na-SL ako, kadalasan, wrong bias talaga. Okay? So yan, wrong bias and downtrend na si TUSDT. So yan, ito yung mga instances na kaya hindi ko siya pinapasabay kasi pansin mo, it's either mag-breakout siya pataas, which is mas malakas yung buyer, or diretso niya pababa, kaya dinadiretso ng seller yan. Breakdown siya dyan, breakdown din siya dito, kaya malakas yung seller. So, itong type ng entry, hindi yan nasiswip lang, tapos tama yung direction. Kadalasan, mali yung bias ko. So, mali yung bias ko na uptrend, so downtrend si tooth. So, papakita ko siya sa chart. So, ito yung chart na yon, ito yung buy signal, di ba? Yung direction ko pataas. Makikita nyo dito siya nag-sell. So, baka isipin nyo, itong sell na to is, nakuha ko yung pick, tas sinell ko to. Okay, hindi ganon. Nag-buy ako dito, tas dito siya na stop out. Ibig sabihin, nandyan yung SL ko. Tingnan nyo to ha.
Entry ko 0.02658. Long dapat ako. So, ang SL ko is 0.02430. Okay? Kung TP hit to, dapat nasa taas yan. Yung cell na yan. Pero dahil nandyan siya, parang break even na SL yan. So, para mas pakita nyo, 15. 5 minutes. Okay, gets nyo? Dito yan na SL sa ilalim. Nandyan kasi yung stop loss ko. So, yan yung pangit na position. Yung buy nasa taas, yung S nasa ilalim. Ibig sabihin, top out yon. Supposed to be dapat ganito. Kung nag-sell ka, yan. Nag-sell ka, dito yung TP, buy. Nag-buy ka, dito yung TP, sell. Okay, ito, hindi maganda, di ba? Nag-buy ako, pero hindi umangat. So, dito, na-stop loss. So, yon. I hope nagigets niyo yung mga buy signal na yan, tsaka sell signal icon. Hindi yan indicator. So, if ever makita kayo ng ganito lang, okay. For your knowledge lang. Kunyari, ganyan. Pwede kong sabihin na, na-capture ko yung God candle ng TOOT USDT pababa. Okay? Na-capture ko yung ayos yung sell ko, saktong-sakto pababa. Well, in fact, hindi naman talaga ako nakasell dyan. Na-stop out yan. Dahil hindi ko lang pinakita tong buy signal. Gets? So, that's for your knowledge. Para makita niya na maganda talaga yung pagkakasell niya dito, kailangan may TP hit yan dito. May buy signal dito na B. Ganito. Okay? It means, nag-sell talaga siya dito, tapos, nag-take profit siya dito. Parang ganito. Yun nga yung kanina. For your knowledge lang yun. Okay yan. So, nag-buy, tapos umakyat, tapos nag-sell. So, dito naman, nag-sell, tapos nag-take profit. So, yun lang. Stop out na to. And I hope maaral nyo na to. So, huwag niyo sasabayan yung mga ganito kasi gusto ko matutunan niyo siya ng kayo lang. Thank you. See you ulit sa next video. Bye-bye.